Kinggan sa Lunas Kalusugan. Lunes hanggang Biyernes, 8:30 ng gabi dito sa DZXL 558. May free check-up at therapy at alay ay malaking diskwento sa mga gamot tuwing Sabado alas 8 ng umaga hanggang 1 ng hapon. Tumawag sa 514-4597 o mag-text sa 0927-838-3828. 558 DZXL. Ang mga nagliliyab, nagbabaga at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila, sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablog ng mga balita sa DZXL 558. Narito na nga, tuloy-tuloy tayo ngayong malamig na ulan, mahabagat, mabaha, umaga ng Martes, August 20, 2013. Ang dire-diretsong holiday, no? Simula pa kahapon. Samantala ay may mga nangyayari po, maliban lamang ho sa mga pagbaha. Ako pa rin ang inyong kasama, si Weng de la Peña, sa pangalan po ni Paring Buddy Oberas. Sa Quezon City, meron hong 30 mga tao ang sugatan matapos sumalpok sa poste ng Meralco ang isang pampaserong bus kaninang madaling araw. Kumabig pakaliwa ho ang driver ng Andrew Bus na biyaheng Baclaran Fairview, dahilan para bumangga naman ito sa poste. Sa harap ng Farmers Plaza yan sa northbound lane ng EDSA. Hinihinalang hindi kumagat ang preno ng bus sa madulason na kalsada dahil na umulan noon mga oras na yon. Walang tigil. Ang namang nadala na sa East Avenue Medical Center ang mga sugatan habang nailipat naman sa ibang bus ang mga pasaherong hindi naman nasugatan. Nagdulot yan ng konting bigat ng daloy ng traffic sa lugar kaninang madaling araw. Pero pa rin sa Quezon City pa rin ho tayo, natagpo ang patay sa loob ng mismo ng kanyang inuupahang bahay ang isang kolumnista ng People's Tonight. Nakilala ang biktima na si Ernesto Enrile, 66 na taong gulang, may 2 taon nang nangungupahan sa kanyang bahay sa 11D Bicol Street, Barangay Tatalon, Quezon City. Nagtaka ho yung kasama sa kwarto ng biktima nang katukin niya ito kagabi ng ilang ulit pero hindi ho sumasagot. Nang silipin ito ang kwarto ay nakita niyang nakahiga ang biktima para bang patay na. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng QCPD at inaalam kung meron bang nangyaring foul play sa insidente. Inalam pa ho ng mga otoridad kung pinatay o sasakal o binangungot ang naturang kolumnista. Sa Taguig City naman, ang Taguig City Government nakikiusap sa mga residenteng ayaw lumikas. May report si kasamang Joyce Adra. Joyce, si Radyo mo, Joyce. Umaapela ang Taguig City Government sa mga residenteng naninirahan sa mga mabababang lugar na sumama sa rescuers at DSWD kapag nag-iikot na ang mga ito para sa evacuation. May ilan kasi mga residente ang tumatangging lumikas kahit lubog na sa tubig baha ang kanilang lugar. Tiniyak naman ng Taguig City Government sa mga residente na bibigyan sila ng kanilang mga pangangailangan oras na mailikas sila. Sa ngayon umaabot na sa 15 apektadong barangay ng pagbaha at nagpapatuloy ang evacuation sa mga ito sa Taguig City. Ang mga apektadong barangay sa Taguig ay ang New Lower Bicutan, Hagonoy, Old Lower Bicutan, Katuparan, Fort Bonifacio, Western Bicutan, Bagong Bayan, Ususan, Tuktukan, Maharlika, San Miguel, Wawa, Palingon at Tipas, Bangbang at Ibayo, Tipas. Kasama mo sa Southern Metro Manila, Joyce Adra, Tatak RMN. Yung mga magsasaka nagsagawa ho ng kilos protesta sa harapan ng Department of Agriculture. Report si Silvestre Labay. Silvestre, Radyo mo. Hindi nalintana ng mga militanteng magsasaka ang malakas na buhos ng ulan kung saan tuloy pa rin ang kanilang isinagawang kilos protesta sa harapan ng Department of Agriculture sa Elliptical Road sa Quezon City. 10 mga pampaserong jeep at isang bus ang nakaparada sa harapan ng DA. Lulan ang humigit kumulang 4 na rang mga magsasaka galing sa iba't ibang lalawigan sa bahagi ng norte. Itinaon ng mga magsasaka ang kanilang kilos protesta sa anibersaryo ng usapin sa Coco Levy Pan na kung saan ay giniit ng grupo na dapat ibigay na sa kanila
ang kanilang pinagsasakahan o lupain na matagal na nilang hinihiling sa gobyerno. Magsasagawa ng programa mamaya mga magsasaka sa harapan ng naturang ahensya sa kabila ng napakalakas na ulan. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558. Ako si Silvestre Labay, Tatak RMN. Salamat Silvestre Labay. DZXL Bulat Palaro. Oy, La Esports. Tayo ngayong umaga kahit na umulan, tuloy pa rin ang ating pagbibigay sa inyo ng mga kaganapan sa larangan ho ng palakasan yan. Habang kayo po'y nagpapainit at sa mga apektado pa rin ng baha, baka kinakailangan nyo ng tulong na may telepono ba tayo ng NDRRMC para ho makakuha sa inyo? I can't begin to know May bibigay ho sa inyo, no? Para ho doon sa mga nakikinig, may radyo pa naman. going strong. May nangyari sa PBA naman ho to. Mula ho sa kanyang magandang ipinakita sa nakaraang 2013 na PBA Philippine Commissioner's Cup. Became the summer. Pinangunahan ni power forward Calvin Abueva ng Alaska ang karera para sa Most Valuable Player at Rookie of the Year Award sa 38th season ng PBA. Nakakuha ng ang 24 anyos na rookie ng pinagsamang 21.4 statistical points mula sa 2013 Philippine Cup at Commissioner's Cup. Nauna naman ang dating San Sebastian Stag na sa pagwalis ng Aces sa kanilang Best of 3 Championship Series ng Ginebra Gin Kings para angkinin naman ang PBA Commissioner's Cup. Si Abueva, dating NCAA MVP awardee at ang number 2 overall pick ng Alaska sa 2012 PBA Draft. Ang bumabandera para sa labanan sa Rookie of the Year Award kasunod na ni top overall pick June Mar Fajardo ng Petron Blaze. Matatandaan na lumaban din ng 6'2" na si Abueva Look at the night. sa karera para sa Best Player of the Conference Award ng nakaraang dalawang komperensya at pati na ang finals o sa finals MVP honor sa pagkahari ho ng Aces sa 2013 Commissioner's Cup, ngunit kahit isa dito ay wala siyang nakuha. Okay. DZXL Showbiz Balita. May Bian Loli. Parang umulan. Rakrakan ka pa rin. Ganito na nga. Hello everybody and everywhere. Malamig-lamig na umaga ngayon. Mabuhay sa mga nakapasok at nakadaan sa dabaha. Oy, it's me, Loli. Paparapapap, Lollipop. I have a Loli. Ngayon ay tungkol naman ho ito sa isang Brazilian model TV host at actress. Actress? Ba? Dahil paborito to ni Richard Ramirez. Itong mga magazine ng pang men's. Hindi yung may regla ha. Ito talaga ha. Men's magazine. Ngayon ay Bong Tapang daw na nag-post. May nag-post na naman, Richard. Sa isang magazine. Ang title ng magazine ay Uno Magazine. Madaling tandaan na Uno. Ilang beses, pero ilang beses na siya. Hindi lang 1, 2, siguro 3, siguro 10. 10 na posting na siya sa mga men's magazine. Ngayon, nag-post naman ho itong si Diana Meneses ng buong tapang na nakahubot-hubad lang. Wow! Dream ko yan na mag-post ng ganyan sa kahit anong magazine. Wala pa atang offer. Kaya mangarap pa ha, Loli. Huwag na yan. Magalit sa'yo si Lord. Hindi nga kasi
Kailangan ko pang mag-dieta konti. Naka-black tie lang. Black tie. Naka-black necktie lamang ang suot nitong si Diana. Kitang-kita ang hubog ho ng kaseksihan ng Brazilian model. Sa magazine cover na yan ay nasang lalabas. Lalabas kailan? Next week na. Sana hindi bumagyo mga boys. Naging controversial nga itong si Diana matapos mag-post sa kanyang Twitter nung nakaraang mga buwan na physically at emotionally battered daw siya ng kanyang dating ng kanyang asawa na dating congressman ng Cagayan de Oro. Diba yung umano'y nagpakamatay sana pero mukhang na-aksidente lang daw na pumutok yung baril. Pero mo talaga, no? Merong ganun. Yung baril pumuputok mag-isa. Walang humahawak, walang gumagalaw. Yung si Benjo Binaldo, oo. Nakuhan lang daw yun, aksidente. Oo. Ay, kapag naman nakita nyo tong cover na to, ewan ko lamang kung hindi rin ma-aksidente yung pumutok ang baril nyo. Anong baril yun, Loli? Yung baril! Oo, yung bumuputok na baril. Tama na. Saan ka mapunta? Hindi, yung baril. Kaya wag ho maglaro ng baril. Dahil, ika nga in English, kung ako na'y sumali sa Miss Universe, ang sagot ko ay, guns don't kill people. People kill people. Are you sure? Well, I learned it from school. Siyempre. It's me, Loli, paparapapap, Lollipop. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Hiro mo yun. Meron ka palang alam ng mga motong ganyan. May moto kaya si Rambo Labay na about the mga pumuputok. Ito na ang himagas natin imported from taga saan ka ba, Iha? Taga Bulahaw po eh. Bulahaw? Yes. Lugar ba yun? Lugar ba yun? Hindi, program natin. Galing pa kasi ako sa gabi. Pero yung tatanong taga saan? Taga Rizal, Montalban, Rizal. Imported Bulahaw sa Montalban. Yes. Si Double R. Double R? Dumoble na kasi. Rated R. Dumoble na kasi yung katawan. Rated R. Good morning. Ay, si Loli nagpaparinig pa talaga. Gusto talaga niya mag-cover. Loli, bumabagyo na. Ginawin ka naman sa mga pinagsasabi mo. Yun naman nakaganon, no? Diba? Oo nga, nainggit siya. Pag si Loli, lang, yung ribbon lang. Wala namang gay magazine, pwede ka. Uy, meron din baka hindi lang legal pagbebenta? Mukhang alam mo Hindi ko alam yun. Wala akong alam doon. At eto na nga, sa halip na maging balakid ang naging gimmick pa na pampakilig ang pag-ulan sa prenuptial photoshoot na magkasintahan sa UP Diliman. O, diba? Yung pag-ulan kahapon, ginawa nga nilang romantic photoshoot. Ayon kina Lloyd Vincent at Ivy Andrada, gusto nila ng under the rain concept kasi unique nga ito. Nila paambon-ambon lang na nagsimula silang mag-shoot pero hindi nila na inaasahang uulanin ito ng bonggang-bongga. Ilang oras bago matapos i-upload ang kanilang picture ay nag-trending na agad ito sa Twitter at sa Facebook. Yun, isang patunay lang ito na kahit anong bagyo o malakas man ang pag-ulan ay hindi matitinag ang kanilang pagmamahalan. Diba, sweet? Pasikat lang. Pasikat lang, diba? Hindi, pero last year naman yung kinasal, parang ginaya nila yun Yun talaga, nakaschedule na. Oo, nakaschedule. Kaso umulan, tuloy. Oo, hindi pwede i-cancel yun Correct. Kahit baha, diba, binuhat. Wala silang choice. Ayun, naging sweet. Yun ang original. Ito naman, pa-trending to. Pauso lang sila. Pauso lang. Yan ang ating balitang panghimagas kasama sa DCXL News Center. Rated R. Tatak RMN. Yan. Thank you, Rated R, sa iyong pagbisita. DZXL Ulat Trapiko. Ako, bay, I miss you, bay. Kasama rin tayo, bay. Miss you rin, bay. You miss me too. Miss na miss kita. Malamig pa naman ang panahon dahil napakalakas ng buhos ng ulan kasama ang weng,
Kahapon kung kailan kaarawan ng ating amang wika, ama ng wika, wala tayong moto at salawikain. Oy, abangan natin ngayon. Kumusta dyan? Ang daloy ng trapiko kasama ng Weng, kung dito sa harapan ng Station 10, patungo naman doon sa bahagi ng Makati, ay banayad tuloy-tuloy, no? Dahil ilan sa mga estudyante walang pasok, bagamat ilang mga empleyado meron sinasabing merong pasok, no? Pero may sinasabing wala, kaya nagkakakalito yung iba. Meron pa rin ako nakikitang puwapasok dito sa kahaba ng EDSA. Tuloy-tuloy yung usad ng mga sasakyan sa magkabilang panig to mula sa bahagi ng Guadalupe patungo sa monumento, tuloy-tuloy. Pero tuloy-tuloy rin yung buhos ng ulan. Ilang lugar ay meron na ring tubig baha, pero passable pa naman sa lahat ng uri ng sasakyan, maliban na lamang dyan sa top at EDSA na sinasabi mga malilit na sasakyan ay nahihirapang makadaan dahil nga sa tubig baha. Yan, okay. Yan. So, para doon sa mga yung kwan pala, yung isa area ng paborito mo. Yung Marcos Highway. Ano? Sa Marcos Highway. Yung sa Marcos Highway. Oo, madadaanan pa naman sa ngayon kasamang Weng, ano, yung Marcos Highway. Pero yung ilang lugar diyan sa Ortigas Extension sa Barangay Don Mariano ay hindi pwede sa mga light vehicles, yung mga maliliit na sasakyan. Yung mga kotse ay hirap na hirap. Kung pumilit ay tumitirik. Hindi, parang gutter deep lang ata yung baha doon. Yun lang naman. Yun, dire-diretso ang Ortigas, papunta ng Mega Mall, papunta ng yung POEA ay pwede na, kaya ng danan. Okay. Sa bahagi ng Cainta Rizal. Yun. Yan, alright. Yan, sa Semelda, okay naman. Maliban sa mga ilang subdivision. Yan. Alright. Sige, boy. Bye! Waiting na Rambo interview namin. Anong interview? May interview ka ba ngayon? Saan trabaho yan? Wala pa naman. Interview? DTI. Ay, dapat hindi gumagalaw ang presyo. Sa mga bilihin, wag magsamantala. Paulit-ulit lang naman yan. Ay, dapat yung DTI, hindi lang kayo sa bibig. Dapat gumagalaw rin kayo kahit ba nag-inspeksyon, kahit umuulan. Diba siguro na walang pagsasamantalang ginagawa ang mga na nagtitinda sa kahit saan man. Okay? DTI. Para mamaya yan. So, saglit lamang. Ang ating inabangang moto, MOTTO Mobile. Ang ating MOTTO ko, kasamang Weng, moto, handog ko kay Professor Eric Sanuan, ano? Lagi nakikinig. Si Jimmy Mendoza rin. Si Jimmy? Kasama natin sana buhay, nakikinig. Si Jane ng Palawan. Jane ng Palawan. Yes, Jane ng Palawan. Ayaw niyang banggitin. Basta sabihin niya, Rambo. Lagi nakikinig yan DJ Rambo tuwing linggo daw. Si Jane, yan. Ang moto para kay Jane. Das ng pangarap. Ito, kasamang Weng. We learn something from everyone who passes through our lives. Some lessons are painful, some are painless, but all are priceless. Biro mo yun, yung mga kanyan. Ano ba yun? In Tagalog ba? In Tagalog, kasamang Weng. Yung mga who passes by. Namatay na ba? Yun ito mo. Unabilited. Para kay si Earl Saludar, yung partner ko si Earl Saludar, nakikinig din. Meron tayong matutuhan sa bawat taong dumadaan sa ating buhay. Ang ilang mga aral ay masakit. Ang ilan naman ay walang kahirap-hirap. Ngunit ang lahat ng ito ay walang katumbas na halaga. Mayroon mo yan. You're the man. Yes. You're the man. I'm the man. Kasamang Weng. Kasama mo sa maulan na umaga dito sa kahaba ng EDSA, Silvestre Tatak,
Thank you, bye. Mga biktima ng baha ngayon, na tayo magagawa ho dyan. Tiis na lang ho tayo. Sana ho'y ligtas pa rin ho kayo at manatiling nakamonitor ho sa anumang sa RMN, sa DCXL, para ho kayo mabigyan ng update kung saan ho mga, lalo na sa panahon, ano? Para sa mga misis naman na nasa bahay ho ngayon, hindi umalis si Mister, abay, mamaya na lang ho yung kuha ninyo, time together. Para ho masigit ang inyong pagsasama. Kung nalalabot na si Mister, mag-robas ka, kaibigan. Taglay ho nito yung L. Arginine at Horny Goat Weed. Ang robas ay nagpapasigla kay Mister para ka may lakas na lambingin ulit si Mrs. Pwedeng i-text ang robas sa 0909-3333-333. Robas Dietary Supplement for Men para sa lalaking astigit hindi umuurong sa anumang laman. Diretso mga naglalagablab ho ng mga balitang tatakarmen ang inyong napakinggan dito lamang sa DZXL 558 ngayong umaga ho ng Martes, August 20, 2013 na ho tayo. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa pangalan po ni Buddy O, ni kasamang Buddy Obenas, Marcel Luzera Spring Hermano Hueng de la Peña. Ang mamayang tanghali, samahan nyo ako alas 12 sa RMN News Nationwide tanghaling edisyon ho yun. Opoy, tata, RMN Naglalagablab na mga balita. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab dito lamang sa Unang Pihiya.